Hello po sa lahat. Ako po pala ngayon ay magpakilala sa aking sarili kahit hindi niyo ako tinanong. Bali ako po pala si Pilingero Janry Torres, isang pilingon na basurero na nangangarap dito sa bansang South Korea. Yung akala ko kasi ay swerteng-swerte ko na at hindi ko in-expect na kung ito ang nangyari sa akin. Pero kahit ganito man ang nangyari sa aking buhay, ako patuloy pa rin lumalaban at patuloy pa rin naniniwala na balang araw lahat ng ito ay aking malagpasan. Pero before tayo magpatuloy sa unahan, balikan muna natin ang ating nakaraan. Ako po pala ay isang security guard for 15 years. Biro nyo, 15 years ay hindi rin biro. Akala ko kasi hindi ko kaya maging security guard. Kung akala ko isang araw lang ako tagal ko sa trabaho. Paano ba kasi? Unang araw pa lang sa trabaho, napasabak agad ako sa matinding problema. Kahit sobrang tagal na ng araw na iyon, press na press pa rin sa aking isip. Sobrang hindi ko makalimutan ang araw na iyon, November 2008, kung saan pinasok ako ng isang balik. Paano ba kasi? Nagwa-wild siya doon at pinagbato yung mga paninda na aking binabantayan. At unang araw ko pala sa trabaho kong iyon, tapos ganyan na nangyari at sobrang hindi ko alam kung ano ang gagawin. Buti na lang malapit ang Pasko noon at maraming paninda sa gilid-gilid, kaya bumili na ako ng rebentador at sabay kong sinindihan yung 5 piraso, kaya yun, tatakbo siya. Pero alam nyo ba kung anong trauma ang dulot noon? Nilalaglat ako pagkatapos at sobrang trauma ang dulot sa akin dahil ako isang taga-bukid at hindi ko alam kasi kung paano isisito lang mga ganyan dahil first time ko pa nga. Sa unang araw ko pa nga lang, nagka-problema agad. At biruin nyo, umabot pa nga ako doon ng 15 years. At doon ako nagkaroon ng aking sariling pamilya. At always akong proud sa aking trabaho dahil doon ko napalaki ang aking pamilya at doon kami natutong mangarap at lumaban sa buhay. Kaya kung ano man ang nangyari sa aking buhay ngayon, ay iniisip ko na lang na ito ay isang challenge kung saan may katapusan din ang lahat. Dahil hindi rin biro ang mga pinagdaanan ko bago ko narating ang bansang ito. Marami ko rin pagtitiis at sakripisyo alang-alang sa pangarap kong ito. Unang-una na dyan, kung paano ko may tawid at may pasa ang kanilang exam dahil sobrang nahirapan talaga ako sa aking sarili kung paano ko maintindihan ang kanilang lingwa. Nahirapan kasi akong pagsabayin ang pag-aaral at saka pagtrabaho. Paano ba kasi bawal naman yung mga ganyan pag nagtrabaho. At naiintindihan ko naman sila dahil hindi naman biro ang aking trabaho. Sa pagbabasa pa nga lang ay sobrang hirap na ako. At pangalawang pagsubok sa pangarap mo ito ay ang pamasahe. Paano ba kasi sa Manila pagaganapin ang exam? Sobrang problema talaga sa pamasahe dahil sobrang mahal. Pero kapag may tiwala ka sa iyong sarili, sabayan mo ng dasal, lahat ng imposible ay magiging posible. Kung ano man ang nangyari sa akin ngayon, ay tinanggap ko ito ng buo at inisip ko na lang na ito ay isang part sa aking mga pangarap at ang lahat ng ito ay may hangganan. Ayaw ko na kasi maging ungrateful dahil may mga blessings kahit kunti, hindi mo na ma-appreciate. Kaya kahit hirap man ako sa aking sitwasyon ngayon, ako ay patuloy pa rin lumalaban at alam ko na malalagpasan ko ito balang araw at hanggang dito na lang. Maraming salamat po.